Marami nag-iintay nito kasi ako inintay ko rin to na matagal na panahon, guys. Simula nung unang nabalita ang pag-issue ng warrant of arrest. O yung at least yung chismis pa lang na bibigyan ng warrant of arrest. Si Apollo Kibbs. Eto na. Eto, nakita ko to kanina. Diyos ko. Davao RTC issues arrest warrant for Kibuloy for sexual abuse. Uy! Mga Ochero, ito yung warrant na ayaw mong makuha. Ito, ulitin ko lang. Ito yung warrant na ayaw mong makuha. Ito yun. Sana sumuko ka na lang sa Senado. Sana sa Senado ka na lang nagpunta. At least doon, ang pupuntahan mo, aircon. Eto, pag minalas-malas ka, dyan ka sa city jail. Dyan ka sa city jail. Pero malamang VIP to. So, kaso Davao RTC. Dyan ka sa BJMP. Kasama ka sa city jail. Yun yung masaklap dyan. Walang aircon doon. At hindi ka pwede mag-angas doon na ako may-ari ng universe. Aangas ka kay Mayor. Davao Korte to, guys, eh. Wish granted. Korte kasi to. Yung sa Senate, walang problema yun. Senate lang yun eh. Senate lang yun. Walang prosecutorial powers yun. Okay lang yun. Mas gugustuhin ko pang ma-detain sa Senado kesa sa BJMP. Naglabas na ang Davao RTC. RTC ha. Regional Trial Court. Korte to, korte. Hindi ito Senado ang masaklap dito, guys. Alam niyo masaklap dito? Pag bigla-bigla nag-file din si FBI ng extradition. A warrant of arrest has been issued by the Davao RTC against KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy for sexual abuse. Also ordered are Jackie Lee W. Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid C. Canada, and Sylvia Camanes. Oy, RA 7610, child abuse. Oh, shucks, ang bigat to. Specifically, the provision on sexual abuse of minors and maltreatment. This is a criminal case. Wala ka nang lusot dito. Ano kaya sasabihin ng consultant? Ano kaya sasabihin ng consultant na binabayaan Roman M? Gabila Lane, ilan na ba sa mga kapwa-akusado ni Apollo Kibuloy ang naaresto at tukoy na ba ang kinaroroonan ngayon ng religious leader? Doon sa 5 akusado, 5 individual na kasama ni Apollo Kibuloy na akusado sa kasong child abuse, ngayong hapon na ay 3 na ang nasa kamay ng mga otoridad, kabilang dito ang National Bureau Investigation at PRO 11 dito sa Davao. NBI. Habang ayon naman sa NBI, hanggang ngayon ay hindi pa nila tukoy ang kinaroroonan ni Apollo Kibuloy. NBI, guys. So sa NBI siya madedetain. Sa NBI. Aircon doon, aircon. Naisilbi na ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation, Davao City Police at PRO 11 ang warrant of arrest na inilabas na Davao City Regional Trial. Teka, lakihan natin to. Gusto kong mabasa to. Ayan, yun yung warrant to. Yan, oh. Uy! Yun, oh, criminal case. Ito yung docket number, oh. Apollo Kibuloy, Jacqueline W. Roy, Crescente Canada, Pauline Ingrid Canada. Other acts on child abuse under Section 10A of Republic Act Number 7610.
Ito yung mga known addresses nila, oh. Ito yung mga known addresses nila. Barangay Tamayong, Kalinan, Davao City, Barangay Tamayong. Isang lugar lang sila sa Tamayong. Ito may isa, oh. Urbano Velasco. 109 Urbano Velasco. Shucks. Sabi sa inyo, toko ito eh. Anyway. Ayan, yung warrant. Oh. To any officer of the law. Oh, pag nakita ka, patay. Huli agad. Ford. Nakalagay sa warrant of arrest ang 6 na akusado sa kasong child abuse, kabilang na ang religious leader na si Apollo Kibuloy, sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Presente Canada, Pauline Canada, at Sylvia Simanes. Itong hapon nahuli ng mga otoridad si Barangay Captain Crescente Canada sa kanyang bahay sa Barangay Tamayong. Samantala, sina Pauline Canada at Sylvia Simanes ay kusang sumuko sa NBI office nitong alas 4 ng Buti hapon. sumuko na kayo. Pakinggan po natin ang pahayag ni NBI 11 Director Attorney Archie Albao. So we have arrested at least 3 accused. One is the barangay captain of Tamayong, and we have 2 ladies also arrested. Abogado. Presente rin ang abogado ng 3 para maglagak ng piyansa. Tumanggi naman itong magsalita tungkol sa kinaroonan ni Kibuloy. Ayon kay NBI 11 Director Attorney Archie Albao, hindi nila nakita si Kibuloy sa kanilang pagsisilbi ng warrant. Blanco pa rin sila sa kinaroonan nito at iba pang 3 akusado. Pinuntahan na nila ang lahat ng mga lugar na posibleng pagtataguan ni Kibuloy, kabilang na riyan sa King Doom, sa kanyang Prayer Mountain, sa Barangay Tamayong at sa Sabal Island. During the service of search warrant, negative si Pastor Kibuloy. We don't have any information as to his whereabouts as of this time. Pero hanggang ngayon ay ongoing pa ang kanilang service of warrant of arrest. Ayon sa NBI, may 10 araw sila na palugit bago nila ibalik ang warrant of arrest sa korte. Samantala, June, pinoproseso na ngayon ng abogado ng mga naaresto ang kanilang mga dokumento para makapagpiyansa. Kung makapagpiyansa sila at mayroong kautusan mula sa korte, ay agad silang pakakawalan ng NBI. Batay kasi sa nakasulat sa warrant of arrest ay maaari silang magpiyansa ng 80,000 pesos at 280 pesos naman itong kay Apollo Kibuloy dahil sa kasong sexual at child abuse. And muna ating balita mula rito sa Davao City, balik sa YouTube. Lalin, lumalabas parang ang media dyan parang nagulat dito sa lumabas na arrest warrant dahil ang inaabangan nyo at ilang inaabangan nyo kanina ay yung pag-aresto naman ng Senado. Tama ba yun, Lalin? Tama ka na, Juno, kasi ang unang pinahayag ng PRO 11 at ang Davao City Police ay maaaring unang i-serve itong warrant of arrest mula sa Senado at itong mula sa Korte ng Davao City ay hindi pa nila inaasahan ngayong araw at mismo ang NBI na ang nag-serve personal mismo dito sa mga akusado. So, pag nakapagpiyansa na itong 3, Lalin, ano ang susunod na hakbang dyan ng mga akusado, Lalin, ay sa kanilang abogado? June, kanina kasi tipid o limited ang binigay na pahayag ng kanilang mga abogado dahil ayon sa kanya, hihintayin pa niya ang formal na pahayag mismo ng kanyang mga kliyente dahil kanina nga ay maiksi rin ang kanilang pag-uusap dahil pagkatapos ng ilang minuto doon sa NBI ay agad silang dinerecho dito sa Davao Regional Trial Court at ayon naman sa NBI ay hahabulin nila hanggang ngayong gabi ang kanilang piyansa at kung may habol ay maaari nila itong pakawalan agad kung mayroon ng order mula sa korte. Alright, maraming salamat, Lalaine Moreno, nag-uulat ng live mula sa Davao City. Grabe, no? Pero in fairness sa court, pinayagan nilang mag-bail. Mas malaki nga lang ang Kibuloy, no? 280,000. 80,000 dun sa iba, 280,000 dun sa kay Kibuloy. Pero mga kutsero, again, that's
That's a warrant from the court. And ito, hindi niya pwedeng taguan to. Kaya nga nung binanggit kanina na hindi pinuntahan na lahat ng known locations niya tapos hindi siya matukoy, that's already an indication of flight. That's flight already. And minsan kung it's an indication of guilt. So sabihin, most probably guilty siya. Kasi flight risk eh. Ganun. Tulad nung ito sa mga iba pang nagtatago, 'di ba? 'Yun ang sinasabi. Ngayon, most probably pag naaresto siya, mas maganda ngayon mag-volunteer na siya. Para pwede naman siya magpiyansa eh. Limited nga lang ang freedom mo, pero pwede ka magpiyansa. 280,000 pesos. Piyansa ka na lang. Kung talagang inosente ka, 'di ba? Kung talagang inosente ka, edi magpiyansa ka na lang. Pinaglalaban mo 'yung innocence mo eh. Pero minsan yung yung pangit sa ating sistema dito sa Pilipinas, no? Na kapag pag halimbawa ganito, merong mga maglalabas na ng warrant or something. Usually meron talagang nakakapag-leak. Hindi natin alam. I'm not saying na merong taga-korte na nag-leak. I'm not saying that. What I'm saying is, may mga instances kung saan may impormasyon na nalilik. So, natitimbrehan ngayon yung aarestuhin. Makakapagtago na siya. How the LGU is willing to support and help the government in arresting Kibuloy. Goes to show. Hindi ko alam kung merong contribution dyan yung LGU. I don't know. Pero parang sila very quiet about it. Parang walang pake ba? Sige. Ganito, ganyan. Ngayon, medyo iba na ang kwento. Kung nung una, pwede niyang sabihin na inosente ako at kahit harapin ko kayo sa korte, confident ako na inosente ako. Simply because of his act of flight. Dahil nagtago siya. Mag-iiba na ang kwento, lalo-lalo na sa perception nating lahat. Nung nilabasan ka ng warrant of arrest ng korte, nasaan ka? Malay natin, bukas lumabas, di ba? We don't know. Di ba nung una, ang yabang-yabang niya kay Risa, kay Ontiveros, sabi niya, basta hindi ako magsasalita sa Senado dahil this is a kangaroo court. Tapos yung korte naglabas ng warrant. Kangaroo court pa rin. Ngayon, kung kahapon, nung wala pang warrant of arrest at hindi ka pa sumusuko, iniisip namin, baka naman hindi talaga guilty kasi Senado lang naman yan eh. Senado lang naman yan. Wala namang yan. Walang epekto yan sa kanyang liberty. Except madedetain lang siya for the duration of the hearing. Paano kung 2 days lang yung hearing? O di laya na rin siya after 2 days. Dapat nung nabalitaan nila na nabababa na yung warrant, inunahan na nila. Para pwedeng i-consider na, well, hanggang naman yun eh. Hanggang pre-trial. May pagkakataon pa siya. Pag nag-umpisa na yung trial talaga, pag natapos na yung arraignment, yung tatanungin ka ng judge, these are the charges against you. How do you plead? Guilty or not guilty? Yun. After nun, wala na. Selyado na yung kapalaran mo. Pag nagsabi ka, not guilty, Your Honor. Yun. Wala na. Selyado na yung karapat mo. Yung hindi ka na pwede mag-claim na mitigating doon. Unless merong ibang mitigating circumstance. Pero yung voluntary surrender, wala na, tapos na yun dun. Habang tumatagal, lalo siyang nagmumukhang guilty, guys. Habang tumatagal. Ito kasi yung kwento niyan. July 8, 2020, itong kaso na to, dumaan na sa piskal. Dumaan na sa fiscal to eh. Davao prosecutors junk criminal raps versus Kibuloy and 5 others. Ayan, siya yun. Ito yun. The Davao City Prosecutor's Office dismissed criminal complaints against KOJC founder
Pastor Apollo Kibuloy, and 5 other members of the religious sect. The complaints for rape, trafficking in persons through sexual abuse, trafficking in persons through forced labor, physical abuse, and child abuse were dismissed for insufficiency of evidence, lack of jurisdiction, prescription, and lack of probable cause. Ayan, sila yan, no? Oh, Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada. Sila lahat yan. Tsaka si Sylvia Semanes. So, na-dismiss na kasi yan before. Ito yung sinasabi ni Kibuloy na meron na siyang kasong na-dismiss nung una. Ito yun. Ang sinabi pa nga niya, na-dismiss na ng korte. Hindi siya korte. Fiscal's office lang yun. Fiscal's office lang. Hindi pa siya umabot ng korte. So, sabi ng Davao City Prosecutor, nung fiscal doon, sabi niya, si Senior Assistant City Prosecutors J. Karel Sanchez II, Myla Comedador Lao, mga attorney to, Panfilo Jr. Lovitos, tapos inapprove ng Davao City Prosecutor Nestor Ledesma. Sabi nila, the complainant, ito si Blenda Portugal, di ba ito yung sinasabi nila, kilala namin yung complainant, yung tinalukbunan mo pa, Risa Ontiveros, pero kilala namin yan. Yun si Blenda Portugal. Said she, along with her sister Elaine, joined the organization after their father Eliseo Portugal were convinced to join by Semanes in 2007. They were aged 8, 10, and 8 respectively at the time. Uy, bata pa. They formally joined the organization in 2012 during activities known as Months of Blessing. The complainant claimed they were asked to do caroling, beg for money, sell food, and hand out envelopes for solicitation. Ito yung ginagawa sa Maynila. Naabutan ko to nung college ako. 2012. Naabutan ko to. Sa bus yan sa bus nagaganap yan. Yung ganyan. Hindi pala, grad school na pala ako niyan. Hindi na pala ako sa college. 2012. Grad school na pala ako niyan. They were subsequently moved to Davao City to be full-time miracle workers. Uy, miracle. Tagapagmilagro. Ito yung isang parte ng decision. Clearly, the complaint is wanting of specific particulars and lack the documentary evidence needed to form a reasonable ground of suspicion that child abuse was in fact committed by the respondents against the complainant. So wala raw nakita ng ebidensya. The prosecutors noted that the sisters were given by the respondent access to free education, allowances, and board and lodging, and even musical training. So siguro, ang dahilan nila is kung talagang inabuso ka, paano ka aabusuhin? Nagkaroon ka ng pre-education, allowances, board and lodging, tapos pina-musical training pa kayo. Paano ka naman? Ano pang aabuso dyan? Ganun, siguro. Ang problema, mga kotsero, di na-dismiss tong kaso na to. Meron pang ang prescription Ibig sabihin, nag-expire na yung period na pwede kang mag-file ng kaso. Insufficiency of evidence, kulang daw sa ebidensya. Lack of jurisdiction, sabihin wala sa jurisdiction ng Davao City. Ganon. Prescription, lumipas na yung panahon para ikaw ay makapag-file ng kaso. And lack of probable cause. Yun daw yung decision. Kaya daw dinismiss ng Davao City Prosecutor's Office. PNA yan. Philippine News Agency. 2020. July 8, 2020. Ngayon, mga kotsero, nag-file sila ng petition for review. And apparently, during the petition for review, inupuan nung panahon ni Digong. Actually, sabi pa nga ni 7 years daw inupuan to More or less 7 years. More or less. Kaso 2022 So kung 2024 at 2023, o di 3 years lang. 3 years lang inupuan. So from 2020 hanggang 2024 pala, 2024. So mga 3.5 years. Ngayon, mga kotsero, so inupuan to nung panahon ni Digong, hindi inasikaso ng DOJ Secretary nung panahon na yon. Yung kanilang petition for review. Ang ginawa ngayon itong si Sec Boying,
Remulla. Ipina-review ulit yung kaso. At in-overturn ng DOJ yung decision ng Davao City Prosecutor's Office. Anong sabi ng DOJ? Ito, March 6, 2024. Just review lang para lang just in case nakalimutan nyo na. In a decisive move, the petition for review concerning the case against Pastor Apollo C. Quiboloy and others has been granted. Pinagbigyan daw. The original joint resolution dated June 29, 2020 of the Office of the City Prosecutor of Davao City, which dismissed the complaints, has been overturned after careful review. Uy! So, nagkamali daw yung mga prosecutor sa Davao. Bakit daw dinismiss? Complainant appellant's allegations, which date back to 2011, highlight a series of abuses, including an act of rape in September 2014 when she was a minor, emotional and physical mistreatment, and forced labor without compensation, all under the guise of religious service at the Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Despite the dismissal of her initial complaints and a subsequent denial of her motion for reconsideration, the complainant's persistent legal battle has brought new light to the gravity of her accusation. Yeesh. Ano ngayon ang desisyon ng DOJ? Kasi don't forget mga kotsero, ang DOJ, ang mga prosecutors natin ng fiscal ay isang attached agency under the DOJ. Yung DOJ, parang I forget the name of the fiscal's office. Parang prosecutor something. DOJ dash prosecutor something. Basta yun yung pangalan nun. Ang sabi, upon re-evaluation, it has been determined that there exists probable cause. Uy, meron daw dahilan. May nakita daw sila na, ay oo nga, may posibleng krimen. Mga kotsero, don't forget, this probable cause doesn't mean that the respondent is already guilty. Hindi ibig sabihin dito guilty na si Quiboloy. Ibig sabihin lang, may nakitang mga ebidensya na posibleng makapagsabi na meron ngang krimen na naganap. At ang krimen na ito ay ginawa nung kinakasuhan. Yun. Yun lang yun. Hindi pa to evidence of guilt. So, wag tayo masyadong matuwa pa. Ang evidence of guilt, hihimay-himayin pa yan sa trial mismo. Pero this is not yet the final verdict, kumbaga. Hindi pa siya guilty. May nakitaan lang ng mga pagkakataon, mga ebidensya na makapagsasabi na kapag tinignan ng isang ordinaryong tao na may reasonable mind, makapagsasabi na may posibleng may posibleng kaso. So, yun. Meron dong probable cause. Meron pa nga sexual abuse of a minor, qualified human trafficking, yun pa. Matindi. DOJ Secretary Remulla offered a poignant assessment remarking, "This petition for review has lingered unresolved for 4 long years. Our foremost aim is to achieve justice within the Philippines grounded firmly on the evidence presented and the statutes of our legal system." Additionally, it has been reported that an immigration lookout was issued against Pastor Quiboloy last February 27 as a measure to prevent him from fleeing the country. So this ruling underscores that the commitment to ensuring justice, etc., etc. The Office of the Prosecutor of Davao City is directed to file the appropriate charges in court against the respondents accordingly. At dahil nag-file na ng kaso ang ating prosecutor, yung mga prosecutor ng Davao City na nung una ay dinismiss yung kaso, na ngayon ay napipilitan silang i-file yung kaso, nagkaroon na ng warrant of arrest. Umagri yung korte. Kasi pwede namang hindi mag-issue ang Davao RTC.
Pinag-aralan ni judge. Nakita niya yung complaint. Nakita niya rin siguro yung mga judicial affidavits. Ngayon, ito pa nakakatawa mga kotsero. The Davao City RTC issued an arrest warrant excuse me, last March 14. March 14 pa pala naglabas ng warrant. Pero sinuspend yung implementation. Bakit? After the court was informed by the Kibuloy camp that a motion for reconsideration was filed before the DOJ. Meron daw MR na i-file sa DOJ. Ano nangyari? Now the court said more than reasonable time has lapsed and it has not received any resolution on the motion for reconsideration. So nag-file daw ng MR sino ba to? Si partido ni Kibuloy sa DOJ. Kaso, simula nung March 14 up until today, wala pang response si DOJ. Wala pa siyang decision dun sa motion for reconsideration So, ang sabi ni court, having received none as of this date, the court declines this time to await. Oy, mabigat yung statement ni Davao RTC dito. Hindi na ako mag-iintay sa inyo. Mukhang gusto na ni judge na matuloy yung hearing. As what was earlier determined upon judicious examination and perusal of information where it found probable cause. Uy! Mali talaga si Davao City Prosecutor's Office nung una. Nung umabot kay judge, anong sinabi niya? Pinag-aralan ko to. Binasa ko lahat ng impormasyon at maski ako nakakita ng probable cause. Sabi ni judge. Hindi pa siya guilty by the way. This is just wala pa tayo sa arraignment. Magpi-pre-trial pa tayo. Saka pa tayo pupunta ng arraignment. Let the warrants of arrest already issued be implemented immediately. Sabi ng korte. The court, mindful of equally situated rights of both prosecution and defense, which may include, among others, the speedy disposition and speedy trial of cases, either of which or both, said right imposes an imperative task that this court is indebted to fulfill. Sabi ng korte, hindi na kami makakapag-intay kasi meron kaming obligasyon na ang mga kaso ay natatapos ng mabilis at kami ay nakakapag-dispose ng kaso ng agad-agaran. Kaya kailangan na naming ipa-aresto ang mga tao ni Kibuloy. Kasama si Kibuloy. So, yun yung nangyari. Ngayon, ang nakakapagtaka lang is bakit pumayag siya sa 280,000 na bail. Yun lang yung wala akong kopya ng decision. So, I don't know why. But I'm sure merong dahilan si judge dyan. Bakit siya pumayag sa 280,000 na bail? So, tayo, ang trabaho natin, manghusga. Tayo, yun ang trabaho natin, manghusga. Pero yung korte, ang trabaho niya, pag-aralan yung maebidensya at saka humusga. So, baka ganun lang yun. Baka ganun lang. It doesn't necessarily mean that it did not happen. It's just that, baka sa hearing mismo, lumabas yung mga detalye na kailangan marinig ni judge tungkol dito. So, he can make a judicious determination of the case na i-final. So, yun yun. So, I hope. Kaya sabi ko sana may mag-leak sa akin nung nung file ni judge. So, let's give the benefit of the doubt. Not kay Kibuloy, but doon sa justice system natin. Because mga kochero, as a student of the law, nung una, mabilis din ako mag-judge. Oo, mabilis din ako manghusga. Na bakit ganito, bakit hindi binigyan ng bail, bakit ganito, bakit ganyan, etc. etc. Mabilis din ako mag-judge ng ganyan. Pero habang pinag-aaralan mo yung ako na pala, habang nag-undergo ako sa pag-aaral ng batas, nare-realize ko na
okay, kailangan talaga natin ng due process. Kailangan natin bigyan ng pagkakataon ang akusado na ipagtanggol yung kanyang sarili without being judgmental. So, tayo sa labas ng ano, pwede tayo manghusga. Hindi, guilty yan kasi nagtatago. Ganyan. Tayo pwede yan. Pwede tayo. Si judge hindi pwede. Hindi pwede si judge nun. Kasi kapag ginawa niya yan, marurule 45 siya ng rules of court. Rule 45. Petition for mapepetition for certiorari siya sa Supreme Court. Hindi pwede. Grave abuse of discretion amounting to a lack of or in excess of jurisdiction. So, no, hindi niya pwedeng gawin yan. So, let's give the judge the benefit of the doubt. Ako, I'm foreseeing na aabot to ng Supreme Court. Let's say sumuko si Gibbs. Tapos, let's say matapos yung kaso niya within 2 years. Tapos yung conviction niya is a guilty. And then the decision is a conviction. Guilty siya. Siyempre, magpa-file siya ng MR. Motion for reconsideration, no? Tapos, let's say, ma-dismiss yung motion for reconsideration niya. Eh, may pera. Tsaka syempre, ito pasyo abogado mo. Di ba? File ka sa sa Court of Appeals. Anyway, I just hope na yung mga victims, well, they are victims, but for now, let's call them victims. At they achieve their goal of justice. Yun ang naman ang gusto natin dyan, hustisya. I hope you have a great day, or I hope that you will be able to rest well tonight. And God bless all of you, and I'll see you next time in our next Coach Jared Live. Bye everyone. See you next time. Bye. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?